Ang Eswatini, isang kaharian sa Africa na may tunay na hari, madalas mapagkamalan sa Switzerland. May batas sila sa paglipad, bawal lumipad ng mataas nang walang permiso. Nang tanungin ang opisyal, biro niyang sinabi, kahit bruha sa Wallace, bawal lumampas ng 150 metro. Biro lang ito, para sa drone at larwang helicopter ang batas. Pero kumalat ito sa buong mundo. Ngayon, tinatanong ng mga turista ang pulis, totoo ba ang limitasyon sa paglipad ng Wallace? Nagsimula sa nagpalipad ng camera drone nang walang lisensya at nahuli. Dito, ipinaliwanag ng mga opisyal ang batas gamit ang bruha. Taon-taon, libu-libong dalagay nagtitipon sa palasyo ng Reyna Ina para sa Reed Dance. Nagdadala sila ng tambo para sa bakod ng hari, sumasayaw. Dumadalo ang hari sa seremonya. Ayon sa sinaunang kaugalian, pipili siya ng bagong asawa. May 15 asawa ang kasalukuyang hari, 70 naman ang sa kanyang ama. Sa karaniwang Eswatini, halos imposibleng magpolygamya. Malaking maharlika sa baka kasi ang kailangan na di kaya. May kawili-wiling kaibahan, iisa lang asawa ng karaniwang tao. Pamilya ng hari napakalaki. Para sa iba, ito'y pagmamalaki at sinaunang tradisyon. Sa iba naman, isyu ito ng karapatan ng kababaihan. Dito sa pista, kitang-kita ang impluwensya ng lumang kaugalian sa modernong politika ng bansa. Sa Eswatini, malinaw ang agwat ng palasyo at kalye. Ang hari, may daan-daang milyong dolyar. Higit kalahati ng populasyon ay nabubuhay sa ilang dolyar araw-araw. Noong 2019, 19 Rolls-Royce at 12 ng BMW ang binili para sa pamilya ng hari. Nag-viral ang video ng mga truck na puno ng luhong kotse. Nagdulot ito ng protesta, bumaba ang mga tao sa kalye. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa sasakyan. Ipinapakita nito kung paano ibinabahagi ang pera. Isang tao lang ang nagdedesisyon. Nakikita ng kabataan ang pangarap na kotse sa tabi ng palasyo. Ang perang yun ay para sana sa ospital at paaralan. Ngunit naging laruan lang ito ng mayayaman. Noong early 2000s, hari nagpasyang sugpuin ang HIV gamit dekreto. Dalagay dapat malinis ng 5 taon, may palawid tanda. Lalaking lumabag, multay isang baka. Ilang buwan, pinili ng hari ang asawa mula sa kanila. Nagbayad ng baka, pang-ako'y nakalimutan. Katulad, pagbabawal sa miniskirts at revealing na damit. Bantay kulungan, ngunit tradisyonal na damit sa Reed Dance, hindi kasama. Nagprotesta ang tao, malinaw, bawal na walang edukasyon, hindi uubra. Bansay lumipat sa paggamot, test, edukasyon. Ito ang tunay na nagpapababa ng kaso, hindi banta. Eswatini, huling ganap na monarkiya sa Africa, hindi lang ito salita. Hari at konseho ng pinuno ang nagpapasya dito. Bawal partidong politikal noon. Noong 12 ng Abril taong 1973, binuwag ng ama ng hari ang parlamento at konstitusyon. Mula noon, limitado ang eleksyon, kapangyarihan ng hari pinatibay ng sagradong seremonya at titulong leon ng bansa. Ito'y garantiya ng katatagan at kultura sa ilan. Ngunit sa iba, kailangan ng kalayaan sa pagsasalita at transparent na gastos ng palasyo. Ang hidwaang ito ang humuhubog sa politika ng Eswatini ng kalahating siglo. Sa kanlurang kabundukan, may Engwenya pinakamatandang minahan sa mundo. Doon hinukay ang pulang okra 50,000 taon na ang nakalipas. Bago pa ang pagsulat, pumupunta ang mga tao sa kuweba ng Lion's Grotto. Kinakalaki nila ang mineral, dinudurog, para sa ritual at pampinta sa katawan. Natuto silang magtunaw ng bakal para sa gamit. Ngayon, madaling isipin ang mga sinaunang master. Ginawang simbolo ng kapangyarihan ang pulang lupa bago pa ang sibilisasyon. Sabi ng mga gabay, ginagamit pa rin ang okra sa tradisyonal na ritual. Buhay ang tradisyon sa loob ng libu-libong taon. Ang epidemya ng HIV noong 90s at 2000s, trahedya sa libu-libong pamilya. Namatay ang magulang, 13 anyos na panganay, puno ng tahanan sa nayon. Teenager ay natutong magluto, mag-alaga ng kapatid, makipag-usap sa matatanda. Imbes ito sa pag-aaral at paglalaro. Tumulong kapitbahay, ngunit sa mahirap na bansa, nabibigo ang mabuting hangarin. Dahil sa programa ng paggamot at suporta, nabalik sila sa normal na buhay. Ngayon, marami sa kanila ay magulang at voluntaryo. Ipinaliwanag nila na mas mahalaga ang pagsubok at paggamot kaysa takot at kahihiyan. Inkwala, sagradong pista ng unang bunga. Ito ang salamin ng sistema ng kapangyarihan ng bansa. Mga mandirigmay kumukuha ng damot tubig dagat.
Ang hari sumusubok ng unang ani. Sa huli, hubad kamay pinipigil ng kalalakihan ang itim na toro. Ang ritual na ito ay nagpapanibago sa lakas ng monarka. Nagpapakitang ang kapangyarihan ay nasa hari at ina reyna. Hindi pwede ang seremonya kung wala siya. Sa turista, ito ay laro, teatro, at dasal. Para sa residente, patunay itong estado ay batay sa batas at sinaunang diwa. Para sa iba, ito'y matinding labi ng nakaraan. Ngunit sa marami, ipinapaliwanag ng Inkwala bakit ang salita ng hari mas matimbang sa partido. Isang tahimik na higanti sa ekonomiya ng Eswatini ang pabrika ng Coca-Cola. Gumagawa ito ng concentrate para sa rehiyon at malaki ang ambag sa budget ng estado. Hindi ito pansin ng turista. Batid ng opisyal at negosyante ang galaw ng kumpanya. Nang usapang ilipat ang produksyon, nayanig ang pananalapi ng kaharian. Simple ang kwento at kapupulutan ng aral, isang malaking investor ay pwedeng tagapagligtas o matinding panganib. Kaya ang usapan sa pagpapaunlad ng bagong industriya at trabaho ay hindi lang salita. Usapin ito ng kaligtasan para sa maliit na bansa sa tabi ng malaking South Africa. Sa Eswatini, may karapatan ang mga ranger na patayin ang mga poacher. Ito ang isa sa pinakamahigpit na panukala sa pangangalaga ng kalikasan. Ipinatupad ang batas matapos ang malawakang pagpatay sa rhino. Ang multa at raid ay hindi sapat upang pigilan ang mga bandido. Mataas ang suporta rito. Sabi ng mga gabay, di mabubuhay ang bihirang hayop laban sa armadong kriminal kung walang mahigpit na panukala. Pero ayon sa kritiko, lumalabag ito sa karapatang pantao. Maaari rin itong humantong sa pagpatay ng inosente. Ngunit, mas pinili ng Eswatini ang pagliligtas sa rhino. Ito'y higit sa malumanay na pamamaraan. Nagpapatuloy ang usapin ng kaligtasan ng hayop at karapatang pantao. Pinagtatalunan ito ng mga ranger at sa mga pandaigdigang kumperensya.